Organic uh, fertilizer under core competency. Ano po? So sa production po ng organic pong pataba, meron po tayong sinusunod na mga alituntunin o pamamaraan. At ito po ay nakabase sa Philippine National Standard. Ang sabi po doon, sa paggawa po ng organikong pataba, dapat po ang fertilizer ay biodegradable at natural source po. At wala po tayong gagamitin na chemical input. Pangalawa po doon, nakasabi din po doon sa atin sa Philippine National Standard, dapat po ito ay gagamit lang tayo ng mga organikong materyales. At kung wala naman po tayong makukuha ng organikong materyales, kailangan lang po gagamit tayo ng 50%. Pagkatapos po nun, kailangan po ang ating gagawing pataba ay dapat po ay dadaan sa natural na pagbubulok. Hindi po tayo gagamit ng kahit anumang pong chemical na pantulong sa pagbubulok. Pangalawa po doon, dapat po sundin natin yung tinatawag po natin na 3R po. Reduce, reuse, and recycle. At ang tabay po ng sa ating pong paggawa, kailangan din po natin sundin ang alituntunin ng 5S. Ang pong set, sort, set in order, shine, systematize, and sustain. Sa paggawa po, ito po dapat natin sundin. Sa paggawa po ng, kaya po tayo nagawa ng mga pataba, ito po ay para matugunan natin ang pangangailangan ng ating lupa. At ano nga po ba yung mga pangangailangan ng lupa? Bago po natin yung dapat po kilalanin natin kung ano po ang sangkap ng lupa. At nga po, ang lupa po ay mayroong 4 na sangkap. Yun nga po yung tubig, hangin, organikong materyales at yung pong minerals po nila. Tapos po natin yung dapat din po natin alam na ang lupa po ay mayroong 95 hanggang 98% mineral po. Ano po? At may kasabay po ay 2 hanggang 5% po ng organikong materials. Ang organikong materials po, ito po yung mga sangkap na nabubulok po sa lupa natin. Para po masabing lupa na siya, dapat po ito yung makikita lang natin ay 2 hanggang 5%. Ang mga bagay po na pinagkukunan natin ng organikong materials ay mga sumusunod. Pwede po tayong gumamit ng mga farm waste po o yung ating mga basura sa ating sinasaka. Gayun din po yung mga byproduct po ng ating mga produkto, kaya po ng tulyapis, wood chip po, pwede po natin yung gamitin. Pwede rin po natin gamitin ang ating mga basura na pinalilipong sa ating mga kahan. Ito po ang magiging pangunahin nating sangkap sa paggawa ng organikong pataba. Sa paggawa po ng organikong mataba, meron pong 3 pamamaraan. Ito po yung farmstead composting, nandito rin po yung paggawa ng organikong pataba sa paggamit ng mga tuyong organikong materyales at yun po tinatawag ilang composting. Sa ilalim po ng farmstead composting, mayroon pong 4 na pamamaraan. Nandiyan po yung conventional composting, nandiyan din po yung tinatawag na basket composting, 14-day composting, at nandiyan na rin po yung sinasabi na filter. Sa conventional composting po, meron po dito yung sinasabi, ang pamamaraan po nito, kailangan po tayong gumawa ng ating lugar na pagbubulukan. Pwede po tayong gumamit ng mga indigenous materials at pwede rin naman po tayong gumamit ng mga konkretong materials. Ang dapat lang po sukat natin sa pagtugunan dito ay sukat po niya ay 1.5 to 2 meter po ang kwadrado meter. Dapat po rin po natin alalahanin na alinsunod po sa Philippine National Standard, pag tayo po gagawa ng ating pong organikong pataba, kailangan po meron tayong tinatawag na basin po o yung pansalo sa ilalim. Kasi po dapat kailangan po hindi tayo makakakontaminate na ng ating paligid. At isa pa po ay para po mapreserba yung mga sustansya na makukuha natin sa ating mga organikong pataba. Sa pag-ano po natin, paglalagawa po natin ng kumasa, tatandaan po natin na ang paggagawa po nito ay tinatawag nilang layer type. Sa layer type po, dapat po sa una po na layer, meron po tayong 15 cm na sasapin-sapin. Una po doon ay yung pong mga farm waste po. Then kasunod po nun, lalagyan po natin siya ng 8
pulgada o 8 cm po na lupa. Then kaso kaibabawan po nun ay 2 sentimetrong pain ng hayop. Ano po?